kasalukuyan, ang mga online lending apps ay patuloy na dumarami sa Pilipinas. Dahil na rin sa mga pagkakataong hindi inaasahan sa buhay, ay marami ang sumusubok dito sa mga online lending apps na to. At dahil na rin sa mabilis na proseso sa pagpapautang, marami ang nalulubog sa utang dahil sa pagtatapal-tapal at kalaunan ay hindi na makakabayad. Isang karaniwang kaso na sinasabi ng mga OLA na isasampa laban sa mga may unpaid utang ay ang breach of contract. Sa video po na ito ay ipapaliwanag ko ng detalyado kung ano ang breach of contract. Sa ilalim po ng batas ng Pilipinas, ang mga online lending apps ay maaaring magsampa ng kaso na breach of contract laban sa mga individuals na hindi nakakapagbayad ng kanilang utang. Ayon po sa Civil Code ng Pilipinas, particularly na sa Article 1159, obligations arising from contracts have the force of law between the contracting parties and should be complied with in good faith. Ibig sabihin po niyan, ang mga obligasyon na nakasaad sa kontrata ay may bisa ng batas at dapat sundin ng parehong partido. Kapag ang isang tao ay nangutang sa isang OLA, pumapasok po sila sa isang kontrata kung saan sumasang-ayon sila na babayaran ang hiniram na halaga sa itinakdang panahon. Kapag nabigo ang individual na magbayad ayon sa mga kondisyon ng kontrata, maaaring ito ituring na bilang breach of contract. Mawawalan lamang ng karapatan ng isang OLA na magsampa ng kasong breach of contract laban sa isang individual kung may mga paglabag o kasalanan ng OLA sa kontrata na magbigay ng sapat na dahilan upang ituring itong invalid o void yung contract. Narito po ang ilang posibleng paglabag ng mga OLA na maaaring maging batayan upang hindi sila makapagsampa ng kaso na breach of contract. Una, paglabag sa anti-usury law. Ang labis na mataas na interes ay labag sa Anti-Usury Law Act No. 2655 ng Pilipinas. Ang labis na interes ay hindi maaaring ipatupad at maaaring ma-void ang kontrata dahil dito. Ayon din sa batas, ang mga interes na higit sa itinakdang maximum rate ay hindi maaaring ipatupad. Pangalawa, violation of Data Privacy Act. Ang OLA na lumabag sa Republic Act No. 10173 o Data Privacy Act of 2012, halimbawa sa pamamagitan ng hindi tamang paggamit o pag-access o pagbubunyag ng mga personal na impormasyon ng kliyente, ay maaaring makasuhan at maaaring ma-declare na void ang kanilang kontrata. Pangatlo, harassment and unfair debt collection practices. Ang paggamit ng mga unfair collection practices tulad ng harassment, intimidation o pananakot ay labag sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines. Ang ganitong mga gawain ay maaaring magresulta sa mga sumbong at reklamo laban sa OLA. Ayon sa batas, ang nangongolekta ng utang ay dapat sumunod sa tamang proseso at hindi maaaring gumamit ng anumang uri ng pang-aabuso o panghaharas. Pang-apat, failure to disclose terms and conditions properly. Ang hindi wastong pagdi-disclose ng mga mahalagang impormasyon tulad ng interes, mga penalty at iba pang mga kondisyon sa utang ay maaaring magresulta sa invalidity ng kontrata. Ayon sa Republic Act No. 3765 o Truth in Lending Act, dapat malinaw at kumpletong ipaliwanag sa mga borrowers ang lahat ng mga terms and conditions ng utang bago sila pumirma o mag-agree sa kontrata. At ang panghuli po, lack of proper authorization. Kung ang OLA ay walang tamang lisensya o hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission na bilang isang lending company, maaaring makonsider na invalid ang kanilang kontrata. Ang mga kumpanya na hindi sumusunod sa mga regulations ng SEC ay maaaring ipatigil ang kanilang operasyon at maaaring hindi nila makuha ang kanilang mga claims laban sa mga borrowers. Tandaan po ninyo sa konteksto ng batas ng Pilipinas, ang anumang paglabag ng OLA sa mga nabanggit ko na regulations at batas ay maaaring magbigay daan sa pagkakatanggal ng kanilang mga karapatang magsampa ng kaso ng breach of contract laban sa kanilang mga kliyente. Mahalagang malaman ng mga borrowers ang kanilang mga karapatan
upang maprotektahan ang kanilang mga sarili laban sa mga hindi patas na gawain ng ilang olas. Sana po ay may naibahagi akong panibagong kaalaman para sa inyong lahat. Abangan pa ninyo ang mga susunod kong videos tungkol sa mga dapat ninyong malaman tungkol sa inyong mga ola. Siguraduhin pong naka-like, follow at subscribe kayo sa aming mga official social media accounts para laging updated sa aming mga latest contents at live stream episodes. Maaari nyo din pong bisitahin ang aming website www.philflag.org para sa iba pang impormasyon tungkol sa aming organization. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito pong muli si Miss A para sa PhilFlag.